akin lang bilang isang Muslim. Gusto ko itutok niyo lahat yung tabira sa akin. Ang gusto kong sabihin, dito to kay Presidente. Ito ang tandaan mo, Bongbong Marcos bangag. Walang bangag na hindi nakulong. Tandaan mo yan. Baliktaran, magpupulong kayong lahat. Lahat kayong mga pamilya Marcos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar! Hanggang sa uling patak na namin bugo. Sa Zamboanga at hindi lang ito ay patuloy na sama-sama po kami hanggat po walang linaw na hindi po may balik sa Pilipinas ang ating mahal na Pangulo dahil ang nangyari po ay sa kasaysayan ng Pilipinas ay first time story ang nangyari itong paghuli at pagkidnap sa ating mahal na Pangulo. So, pamunta na Sir Phil. Hindi ko Ayun, Sir Bong, natanong na po namin yung ibang question kay Imam kanina. Ito lang po, Sir Bong, ano po yung magiging parang advice mo kay Torre, no, sa mga pangyayaring ginawa niya kay Tatay Digong? Napakalinaw. At itong ilang araw naman ay meron tayong inquiry investigation sa Senate. Okay po. Ini-emphasize yung law, yung constitutional, halos nagkaka-divide na yung mga nandoon. Kitang-kita po yung violation ng ginawa ni Torre, itong PNP. Lahat naman siguro ay nakakalam sa batas, ay yung sinasabi ni General Torre ay mandato ng kanyang kagustuhan at kung sino man ang nag-uutos sa kanya. At alam po na sambayan ng Pilipino na ang nag-uutos sa kanya, ang presidente ngayon na kasalukuyan na bangag. Kasi hindi nila binigyan ng pagkakataon ang batas sa Pilipinas. Ano ang gagawin sa Republika na isang malayang bansa na ang batas ay demokrasya? Ginawa nila ngayon yung democracy policies ay ginawa nilang disgrasya sa gusto nilang labanan. Napakalinaw po yan. At kung makikita niyo, binabanggit ni Senator Amy, tinatanong nila yung paghuli ba nung sinasabi na warrant of arrest, galing ba yun sa red tag o galing sa confusion na hindi tinutukoy yung paghuli sa isang taong wanted. Dalawa yun yung batas na sinasabi ron. Yun naman ay naiintindihan ng buong sambayan ng Pilipino dahil nakatutok tayo sa investigation sa Senate. Malinaw po, malinaw na si General Torre ay ginawa niyang sariling desisyon yung hakbang na ginawa niya. Nakakita ba kayo na huhulihin mo ang isang Pangulo ng Pilipinas na gumawa ng isang kabutihan, hiyaharas mo? Nakakita ka na isang opisyal na military na yung abogado ng isang hinuhusgaan ay hahatakin mo, tatanggalin mo, na yun ang dapat i-provide, dapat yun ang nandoon sa kapaligiran ng mga taong inuhuli ang kanilang abogado dahil yun ang sinabi ng batas. Kita-kita ko yung ginawa niya, paghahatak niya sa mga tao, lagi siya ikot ng ikot, hihilain niya ang ating dating Pangulo. Sobra, hindi na siya matatawag na opisyal. Ang tawag ko talaga sa kanya naging tangang opisyal dahil dun sa pananaw niya sa kagusto na nagutos sa kanya. Sir, gaano po kalalim ang suporta ninyo sa ating dating Pangulong Duterte at bakit po? Malalim po talaga ang suporta, hindi lang kami mga kapatid ng mga Muslim. Nakita ho nyo, sa tagal itong pamilyang ito, lalo-lalo na ho, unahin ko na sa aming mga Muslim, gumanda ho ang buhay namin dito sa Mindanao. Gumanda ho ang buhay dito sa Davao ng mga Muslim. At ngayon lang ho kami nakatikim na totoong batas, yung BARM. Kung matatandaan nyo, draft pa lang ng mga unang presidente, yung Bangsamoro Bisiklo, ay nagkakaroon na kami ng problema. Maraming debate sa Kongreso, maraming debate sa Senate, pero nung umupo ang ating mahal na Pangulo si Duterte, nakita nyo naman kung gaano naging napakaganda ang batas na ginawa sa aming mga muros dito sa Mindanao. Kaya yung utang na loob namin sa kanya, hindi mo matatawaran. Dahil ang tingin niya sa bawat Pilipino, hindi lang sa Muslim, ay kapamilya niya. Nandoon yung tulong niya, nandoon yung pinangatawan nila yung pangangailangan ng mga tao. Alam po ninyo ba ang ginawa niya sa mga Muslim? Wala pong gumawa na ninumang opisyal, ninumang mga naging dumaan na presidente sa Republika
ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga madrasa, sinasahuran ng mga imam at mga ustads. Nagbibigay ng paral sa mga kabataan sa mga Islamic institution. Nagbibigay ng paghahats na libre sa mga Muslim. Saan kayo makakita ng ganitong mga tao na kapag ganitong araw ng Ramadan, halos ang pagkain sa mga simbahan, sa mga community ng mga Muslim ay halos po puno. Mayroon bang gumawa sa aming mga Muslim? Dito ho namin nakita yung karapatan ng mga Muslim bilang isang mga Pilipino na yung ginawa ng ating mahal na Pangulo si Tatay Digong ay hindi po ginawa ng mga ibang duwa na presidente sa Pilipinas. Yun po yung tanong nyo na kung kami ay talaga dadalhin sa kamatayan para lang may balik siya, kung kami ay dadalhin sa kamatayan para lang po ipaglaban ng batas na ginawa sa kanya, nilabag ay nandito po kami lahat. At dito po sa Davao, ito po ang nangunguna rito talaga sinusuportahan niya. Alam po natin ito, yung kapatid natin, yung una-una naging deputy mayor po dito sa Davao City, si Randy Usman, tumakbo po itong gobernador, ang kanyang pamilya, yung kapatid niya si Wating, ang kanilang pamilya, ay halos araw-araw nandito sa mga lansangan. Umiiyak sila. Kaya po nandito kami, ipinakikita po namin na sama-sama po kami. Hindi po kami matutulog para po may pakita na ang bansa sa Pilipinas ay naiurakan. Kung matatandaan po ninyo sa mga reporter po, ang batas sa Pilipinas ay malinaw. Yung sovereignty, yung soberanya ay nalabag. Hindi lang ho si Presidente. Saan kayo nakakita na dumating dito walang karapatan dito na ibang country ibibigay nyo isang Pilipino sa kanila? Ibig sabihin walang batas sa Pilipinas, Amiral? Kaya ito sinasabi ng mga ibang leaders sa Pilipinas, kung ito ay pairalin, itong administrasyon ni Marcos, baka ang mga tao, mga Muslim, bumalik, mag-rebuild at lumaban sa gobyerno dahil walang batas na nangyari sa kasalukuyan. Sa ngayon po, sir, ano po ang inaasahan ng